Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sabayin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ng buong Jerusalem. Kaya tinipon niya lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan pinanganak ang Mesiyas sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo ilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa ating bayan ng Israel. Nang mapatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga bantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At binalagan niya sila patungong Bethlehem matapos pagpilinan ng ganito, umayon kayo at inyong hanapin mabuti ang sakto. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako'y makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga bantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang dala ng mga bantas nang makita ang tao. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapan at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang tinto, kamanya at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na sila mabalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ba namin, Panginoon sa Kristo? God is good All the time. all the time. God is good. Ang napagatuloy natin ng Panginoon. Pag sinabi pong Epipani, ito po galing sa salitang Griego, epiphin. Ibig sabihin niyan ay intense. Ibig sabihin, masidhi. Ito ang pinagtiliwang natin, di pagkakilang kapistahan ng Epipani. Ibig sabihin, ang kanyang pagpapakita ay natutulog ng masidhi na kalooban sa atin. Masidhi, ibig sabihin, apektado ang iyong isipan, apektado ang iyong puso, apektado ang iyong konsensya, naglalagos sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ang dulot ng pagkakilala mo sa ating Panginoon, Jesucristo. Panya, ibig sabihin ng panya, appearance, ibig sabihin ang pagpapakita. Ang pagpapakita ng Panginoon ay nagdadala ng masidhing damdamin sa atin. Yun po yung pinaka-tema ng pagbasa. Kung mapapansin ninyo, ang binasa ko
yun ay ipipanya rin. Pag sinabing ipipanya, pagpapahiwatig o pagpapakilala o manifestation ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay nakita sa sanggol na ito. Ang lumikha ng buong daigdig, ang lumikha sa iyo, ang kumukontrol ng daigdig ay nasa batang ito ngayon. Yun ang gusto sabihin, manifestation. Ibig sabihin nun ay nandito ang Diyos sa sandaigdigan. Pero mapapansin mo, parang may dalawang Pasko. Okay? So, yung una sa St. Luke, San Lucas, isinulat ni San Lucas, mapapansin ninyo na ang nandoon ay ang mga anghel. Diba? Nabuksan ang langit at tumambad ang isang babae na kalong-kalong o nasa kolong-kolong ang bata. Di po ba? So, at pagkatapos ang mga pastol ay sa unang binigyan ng mensahe. Yung mga nangangailangan, yung may mabababang kalooban, yung talagang kailangan sa kanilang pagpapakumbaba ay kanilang tatanggapin ang Diyos sa kanilang buhay. At yun ay matatagpuan sa kalooban ng mga mabababa ang kalooban. Karamihan ay mga dukha ang mga kumikilala sa Diyos. Diba? Yung mga nangangailangan. So, basta gustong sabihin sa atin doon sa kay San Lucas na ang mensahe ay para sa pangangailangan. May pangangailangan ang daigdig at ang regalo ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, na ang pagka-Diyos ng Ama ay matatagpuan lahat sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung dapat naman nangyayari, kaya masigli. Pagkatapos ng dininalangin sa pagbasa ng minamahal ng kapatid, nabuksan ang langit. Ibig sabihin, ang Diyos na nandoon sa kataas-taasan, naroon sa kanyang kalulhatian at kadakilaan, ay sumama sa miserable kalayuan ng tao. So, yun yung gusto kong sabihin sa atin. At naapektuhan ang daigdig ng Diyos. Yan ang gusto sabihin, no? Naapektuhan tayo. Mayroon bang effect ang Diyos sa iyo? Meron ba itong tindi sa iyo? Nagbabago ka ba? Nagmamahal ka ba? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Yun ang napakaganda kay San Lucas. Pero matinilang natin, ito kay San Mateo, parang pangalawang version, parang may nangyayari iba. O pagkatapos pa ng nangyari yun, meron pa ulit, ganitong nangyari. Sabi ka lang, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Tugyan ninyo? Parang pangalawang version. Iba yung layunin. So, kung doon sinasabi sa unang version ng San Lucas na sinasabi, tahimik ang daigdig. Walang aalam, kundi ang mga pasto, ang mga anghel, ang Diyos, si Maria at si Jose, at ang mga hayop sa saksakan. Dito, ang papansin ito, meron ang tao na mga nag-aakabahan ng pagsila ng Panginoon. Sino ito? Yung mga pantas. So, noon pa man, magaling na sila. Kasi itong mga pantas, ito yung mga dalubhasa. Ibig sabihin ito yung mga may doctrine, ito yung mga professor, ito yung mga philosophers, ito yung mga matatalino, okay? Mga nagtuturo, mga scientifico, na tumitingin sila sa langit bilang basihan ng kanilang
hinihintay basihan ng kanilang agitation, basihan ng kanilang matinding paghihintay, yung pagtingin nila sa langit. Kasi sila mga scientifico, ang binabasihan nila ay mga stars. Kaya tinawag sila astrologers. Okay? Matindi ang kanilang paghihintay kasi may hula na may darating na isang Mesiyas. Natataranta sila. Siguro, hindi lang sila ang tatlo. Kaya lang sinabi natin tatlo kasi tatlo yung regalo. Di ba? Kamanyan, ginto, at mira. Pero sabi ko dito sa bawat barangay, sa bawat komunidad, may mga pantas na nakakaalam na darating ang Panginoon. Pupunta sa daigdig na ito. Ngayon, sino ito? Kaya nakaraan tayo mga gentil, itong mga taga-Africa, at saka yung mga parte nila. Kaya ang ating second collection ay para sa mga taga-Africa kasi may amin niya dati mo, naghihirap lang sila. Mapapansin niyo yung kanilang mga bansa ay mga remains, no? Na mga malalaking building, okay? So, ito yung mga taong ito na naligalig sila. Pero kahit na sila ay matalino, mayaman, marami siguro sila, sinuong nila ang kadelikaduhan ng paglalakbay. Meron po mga tulisan, pwede sila patayin, o kaya matindi ng panahon at yelo, panahon na yun, di ba? O kaya naman ay may mga hayop sa gubat na nagugutom. So, hindi nila nilaltala yun. Ang gusto nilang maabot, marating yung kanilang impossible dream. Di ba? Yung gusto nilang makita ang kanilang pangarap. Di ba? Gusto nilang makita yung pangarap na yun. Kaya tanong sila sa Jerusalem at dapat tanungan na nila sa Herodes, pati ang mga eskriba. Anong sabi sa kanila ni Herodes? Hanapin ninyo at sasamba din ako. Sasamba din ako. Sinungaling si Herodes. Hindi niya sasambahin ang ating Panginoon, kundi papatayin niya because he was so insecure. Baka nakapin ang kanyang pagkahari, yun ang iniisip nitong si Herodes. Kaya mapapansin natin sa pagbasa ng minamahal ng kapatid, itong mga pantas na ito, isinundan nila ang tala at ang tala ang siyam na una sa kanila at itinuro sila ng tala doon sa sabsaban. Hindi sila makapaniwala sapagkat yung kanilang nasa isip, nasa puso, yung kanilang hinihintay, yung kanilang pinapangarap ay matatagpuan nila sa isang maruming lugar, kainan ng hayop, tumihan ng hayop. Diba? So, doon nila natagpuan ang napakahambol na kalagayan ng sanggol na si Jesus. At doon sa nakita nilang sanggol na napakahambol, napakapayat, ibig sabihin ay napakasimple, ay nagkaroon ng intense appearance. Ano yung intense appearance? Masidhing magpapakita ng Diyos sa kanilang kalooban, pinahiwati sa kanilang kalooban. Ako ito ang lumikha ng daigdig. Ako ito ang kumukuha
Mga minamahal na kapatid, ngayon, ano ba yung mensahe nito sa atin ngayon? Meron ka bang matinding pagmamahal kay Jesus? Nakita mo ba talaga ang kanyang pagka-Diyos kung bakit ka narito? Linggo-linggo, nandito tayo, nagsarap, o lalo na yung Kapaskuhan, bagong taon. Ang ganda-ganda yan, no? Ang dami na tao nagsisiksikan, iba nga hindi nakikinig sapagkat nandun sila sa kalsada. Puno-puno, bulpak ang mga simbahan sa buong Pilipinas at sa ibang bansa pinagdiriwang ang Kapaskuhan. Inandan masidhi pa ang iyong pagmamahal kay Jesus. Masidhi pa. Kung mapapansin natin doon kay San Lucas, yung mga may mababang kalooban, ang mga pastor, at ang mga anghel, ang siyang sumamba kay Jesus, at si Maria, at si Jose, lahat na mapagpakamawa, lahat na mababa ang kalooban. Kung mapapansin mo rito naman, kay San Mateo, ang mga mayayaman, ang mga matatalino, ibang mga bandalas, ang inibitahan. Di ba? Pero isa lamang ang pinagbasihan dito. Mayaman ka man, mahirap ka man, o tao ka man na magaling, may profession ka man, sana ang iyong karunungan ay dadaling ka sa pagsamba, dadaling ka sa pagluhod, dadaling ka sa iyong tuhod na sumamba sa Diyos. Ang daming mga tao ngayon, pagkatapos nilang maging doktor, pagkatapos maging lawyer, pagkatapos maging teacher, pagkatapos maging professional, nung una pa ba pupunta sila dito, Father, pag-isip may lapis ko para makaharap sa board. Father, pag-isip ninyo para naman makatapos na pag-aaral ang aking anak. Father, pag-isip ng mga tao, may blessing. Pagkatapos ng makarating ba ang tuhod nila kay Jesus? Ang sinabi, lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus. Lahat ng tuhod ay luluho kay Jesus. Nangyayari yan sa akin. Meron ka bang malalim na pagsamba na nagkayari sa iyong buhay? Yun lang isang katanungan. Punta tayo sa mayroong isang kantang Impossible Dream. Favorite ko yun. Ayaw ko lang kanta ng magandang boses. Di ba, mayroong part of to reach the unreachable star. Di ba? Yung aking ang aking pangarap. Yung imposible. Yung mga pantas. Imposible talagang marating nila yung star, yung kometa. At ano habang sila naglalakbay, kalapit ang palapit sa kometa. Pero nung dumating sila sa kometa, nung dumating sila doon sa malapit ng kometa, ang layo pa rin pala ng kometa. Sino ang tinuturo ng kometa? Si Jesus. Ang ganda ng pagkilala. Itong mga ginagawa natin ay mga dreams natin. Mga pangarap natin. Yung pagsisimba mo, pangarap mo yan. Bakit? Kasi nangangarap ka sa araw, pupunta ka sa langit, sa sambayanan ng Diyos. Yung pagsisimba mo yan. Pangarap mo yan. Ngayon, hindi mo marating-rating.
Kaya ang dami pang hadlang. Pero sapat na yung ginagawa yung kometa ng pagsisimba, ng bituin ng pagsisimba, kasi itinuturo ka na kay Jesus. Katulad ng pamapantas. Di ba? Kaya ang simbahan, ang siyang kometa. Ang simbahan, ang siyang natuturo sa Diyos. Kung wala ka dito, kung wala yung mga anak mo dito, paano mo mararating ng tuhod mo ang Diyos? Di ba? O kapag kayo pinag-uumpisal ng pari, pinatatawag ka ng Diyos, pero talagang tatanong mo pinatawag ako talaga ng Diyos, kasi sinabi naman na, papatawanan niya sa lupa, pinatawag ko sa langit. Paano hindi ko maramdaman na ako'y pinatawag? Pero sinabi ng Diyos, papatawanan ko sa lupa, patatawanan ko sa langit. Pero parang hindi mo naramdaman. Kaya minsan, yung mga nag-uumpisal sa akin, yung mga nag-abort, yung mga paulit-ulit pa rin nila mag-ikinukumpisal yung kanilang mga kasalanan. Kasi parang hindi sila pinatawag ng Diyos, parang hindi sila kontento sa ginawa ng pare. Pero ang sinabi naman ng pare, ang sinabi naman ng Diyos, ang patawaran niyo sa lupa, pinatatawag ko sa langit. So, napaka-importante doon. Hindi mo man maramdaman ngayon, itinuturo ka ng kometa ng simbahan kay Jesus. Sapat na yun. Katulad yung pamumumunyo natin. Ito ba talaga tinatanggap ko kay Jesus? Isa natutuwa pa. Katulad ng ibang religion. Ang sinabi naman ni Jesus, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ang sino ang kumain nito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At paano ito? Dito, malasahan, nasa marina, nasa tinapay. Pero itinuro ka ng simbahan, ginabayan ka ng simbahan. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nung ikaw ay bininyagan, sabi nga doon, natatanggapin mo ang kaligtasan, walang hanggang buhay. At tatanong ka pa, ligtas ba ako? At tatanong ka pa sa born again? Nagtatanong ka ba sa ibang reliyon? Samantalang ang liwan-liwanan, para parating ang kaligtasan, ikaw ay magpabinyan. Hindi sa born again, hindi sa Iglesia ng Cristo, sa Star, sa kometa, ang simbahan. Hindi na yun. Siguro maraming star doon sa langit makakalito, pero isang simbahan lang tayo nakakasigurado. Kasi ito ang ginawa ng Diyos. Hindi ang Biblia ang ginawa ng Diyos. Hindi siya nagawa ng Biblia. Hindi siya nagpatawanan. Okay? Hindi siya nag-iwan ng Biblia sa ating Jesus. Ang iniwan niya ng simbahan upang ikaw magtabayan. Kaya kung wala ka dito sa simbahan, wala kang iyong maanak, paano kang madadala ng iyong mga ginagawa sa paglubod at sa pagsamba? Yun lang ang tanong sa atin. Kaya ngayong taon na ito, sana, iba na natin ang ating pag-ugali sa religion, sa pananampalataya. Kahit tinatamad ka, kahit maraming hadlang, pupunta ako sa simbahan. Paluluhunin ako ng kometa sa harapan ng Diyos. Tuturuan ako ng kometa ng Diyos. Magtiwala tayo sa kometa na binigay ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
pagkatapos siya